Hi guys! Welcome back to my channel. Okay, konting stock news po muna tayo ngayon. Pero medyo sad ng konti kasi po may conflict po, no? May uncertainties, may conflict po sa Middle East. At dahil po dyan, bagsak na naman ang Philippine stock market. Pulado na naman ang ating mga portfolio. Tingnan natin ang balita. Okay, no? So sa Business World po, no, na website, guys, no, pumunta po kayo sa Business World, no? Kung mahilig po kayo sa stock news, business news, maganda pong website po ito, no? Magbasa po kayo dito, no? Ang sabi po dito, local shares drop further as conflict continues, no? October 19 po ito. Today, bumagsak na naman daw po ang shares po, no? Ang sabi po dito sa balita, Philippine shares drop further on Thursday as the conflict in the Middle East. Ayan na nga po, no? Rage on. Ilang araw po, ilang linggo na po ito medyo nagiinit po dito po, no? And ahead, no, isa rin po sa inaabangan din po kasi na balita, no? Yung speech po ni US Federal Reserve Chair Jerome Powell. Ayan, no? The Philippine Stock Exchange Index went down by 49 points. Ang laki po siya, 41 points in one day, no? Or 0.78% to close at 6,219. Ang baba na naman po ng stocks natin. Malapit-lapit na naman tayong humalik sa 6,000 level nito. Baka ilang tulog na lang, maging 6,000 na po ito, no? On Thursday, while the broader all shares index declined 19 points or 0.57% to end at 3,365. Okay? The index fell in today's session due to heightened cautiousness and risk of sentiment among investors. Siyempre po, pag may uncertainty, ang mga tao, siyempre, they go to cash, no? Hinga muna ako, tsaka na muna. Ayoko maghirap ang kalooban ko dyan. So, marami pong investor, nagbebenta po para maging cash po sila, no? Kasi takot po sila na bumagsak po ang stock market, no? Okay, following fresh developments in the Middle East as well as the resurgence of the sell-off in bond markets overnight. Ayan, nagkaroon ng bond market sell-off overnight daw po, no? China Bank Securities Score Research Director Rastin Maki de Mercado said in an email on Thursday. Guys, ano po ba itong sell-off ng bond market po na ito, no? Paki-share naman po sa baba kung alam niyo po yung balita po na to, no? Okay. Trading opened and stayed in the red territory. Red territory po tayo for the whole session as the aforementioned headwinds weighed on sentiments. Maghapon po today, puladong-pulado po lahat. Okay? The ongoing tension in the Middle East kept many on the sidelines as well. And sabi ko po sa inyo, no? Ang kasabihan po kasi talaga po, lalo na mga short-term na trader ay cash is king. Kaya pag ganito may uncertainties ay sideline po muna tayo. Huwag muna tayong sumali dyan sa mga investing yan. Trading yan. Benta muna lahat. Cash muna tayo kasi cash is king. Kaya nag-cash ang mga tao. Kaya yan po, bagsak po ang market, no? Ayan, sabi po dito po, no? Egypt agreed to reopen its border crossing with the Gaza Strip to allow aid to reach Palestinian, the US said, no, as the humanitarian crisis worsened for 2.3 million trapped in the enclave and anti-Israel protests flared across the Middle East, Reuters reported, no? Okay, sabi po sa balita po, no? Okay, selling pressures continued amid rise in US Treasury yield and as oil prices exceed $90 per barrel. Ang mahal na po. Panglapit na humalik ng 100 po to, no? So, nagmamahal na naman ulit. Ano yung ibig sabihin niya? Paling mamahal ang mga oil prices, ganyan, inflationary pressure po ito. Kasi syempre, pag oil, tatamaan po talaga. Dahil nga po sa war sa Middle East, no? Ang sabi po ng Unicapital Securities po, no? Okay. The yield on 10-year treasury notes was up 6.4 basis points to 4.966%, no, touching its highest since mid-2007, Reuters reported, no. US crude is 0.16% to 88, no, per barrel, and Brent was up $91, down 0.43% on the day. Okay, no? Selling pressure ramp up through the day. Okay, Philippine stocks po ito, no, as investors likely trim exposure ahead of speech by Fed Chair Powell later tonight, no? Okay, mamayang gabi po, no? Sa gabi po yata sa US po to, no? Magkakaroon ng speech si Chairman Powell po, no? Kung anong gagawin ng Fed, magtataas ba na interest rate, i-maintain pa, no? For tomorrow, we are likely to see reactive moves to overnight developments, no? Mr. Mercado added, no?
Fed Chairman Jerome Powell will take the podium in New York on Thursday with his colleagues at the US Central Bank in apparent agreement to hold interest rate unchanged. Hindi nila babaguhin, no? I-hold lang nila. Hindi sila magdadagdag, hindi magbabawas. Steady lang po. Yan po ang expectation ng buong market po, no? Para po sa nalalapit po na ito. Price in na po sa market po ang mga information po na po yan. Na price in na po ng market, no? At home, almost all sector indices drop. Halos lahat po ng sector. Financial drop 28 points, no? 1.58%, no? Ayan, no? Services drop din 20 points, no? Or 1.35%. Industrial 91 points or 1%, 1.02%. Mining and oil bagsak din 22 points or 0.21%, no? And holding firms, mga conglomerates, bagsak din ng 10 points, 2 or 0.17%. At ang nag-iisa lang po na up lang po yata or positive today ay property sector po kasi matagal na po silang bugbog, no? Up sila ng tumatagingling na 3.81 points lang, no? Ang payat-payat na or 0.14%. Ayan, no? And decliners outnumber advancers. Ibig sabihin, mas maraming stocks po talagang bumagsak, no? 117 stocks po ang bumagsak at 50 po ang tumaas, 53 ay unchanged. Ayun lang po ang balita po dito. At kung titingnan po natin ng graph, no, for the past 5 days ay bumagsak po talaga ang market po ng Pilipinas po, no? Ayan po. Bumaba po talaga tayo, no, past 2 days po, no? At pati sa US po, bumagsak din po. S&P 500 po ito. Bumagsak po ng konti po, no? At tingnan po natin ano po mangyayari. Ito po isang patunay lang naman po, no? Actually, ilang buwan na po tayo nanghuhula saan papunta ang stock market. May mga panahon na akala natin magsa 7,000 na tayo. May panahon na akala natin stable tayo sa 6,600, sa aakyat na ulit tayo. May panahon naman na bumagsak tayo ng almost 6,000. Hindi talaga natin alam anong nangyayari sa stock market. Tataas, bababa, unpredictable po talaga. Sabi nga ni Warren Buffett, masisiraan po talaga tayo ng ulo pag predict natin ang market kasi napaka-unpredictable po ano ang pupuntahan ng market in the short term. Kasi po, ang humans, no, ang ginagawa natin bilang tao, syempre yung ginagawa natin nakaka-apekto sa market. Ano pa? Yung nature din, unpredictable din yung nature. Halimbawa, may nangyayari katulad yung taal, na sumabog ang taal, of course, no, hindi natin mape-predict po yan. Tsaka yung actions ng tao, hindi rin po natin mape-predict. Kaya yung stock market din po ay napaka-unpredictable, no? Ayan. Prayers lang po sana, no? Pag-pray na lang po natin, no, na yung conflict po na nangyayari ay matapos na po kagad at wala na po madagdagan na casualty, no? Okay. And as an investor po, of course, no, gusto natin sana maayos na po ang problema sa Middle East. Pero of course, no, as an investor, we take advantage na may dip po sa market today. Opportunity po ito to buy and do bargain hunting po. Ayan lang po ang ating balita ngayon. Disclaimer po, wala po akong any recommendation po sa inyo, no, na bumili or mag-sell ng stocks. Do your own research, no, kung ano pong gusto niyo pong gawin, no, sa panahon po na ito. Good night po sa inyong lahat. God bless po. Bye-bye.